Actually, tracheostomy care. But before that, I will just introduce to you what is tracheostomy. Tracheostomy is a procedure to help air and oxygen reach the lungs by creating an opening in the trachea from outside the neck, as you can see in the picture. It's like that. And also there is another meaning of it. It's an opening surgically created through the neck into the trachea to allow air to fill the lungs. So ganun siya. Okay, so we will proceed on the tracheostomy care. This is about a procedure performed routinely to keep the flange, tracheostomy dressing, ties or straps, and surrounding area clean to reduce the introduction of the bacteria into the trachea and lungs. As you can see in the picture, the purpose of the tracheostomy tube is to remove removal secretion through the airway suctioning and by placing the tracheostomy tube in the hole and keep it open to breathe. And also it helps you to facilitate good breathing. And there's two types of actually there's a lot of types of tracheostomy tubes, but there is disposable and non-disposable. The one disposable one is when you use it, you can just replace it with another one. But the non-disposable, it's like you just clean and reinsert it again. And there's a single cannula, as you can see in the picture. There's a single one, and the other one is with the two cannula in it. That's the double cannula. Cannula. Cannula, okay. And that what we need for the tracheostomy care is like gauze. Gauze? Sa man sila? Gauze? Ghost? Gauze like that. Oh, nakabawas. Anong tawag pronunciation niya? Gauze. Gauze. Because in the British accent. It's gauze? Ah, okay. Gauze pala ang British. So okay na po ang Bisaya di ay accept na to ang accent. Goose. Goose. For the tracheostomy care, what we only are suction catheters. This is the suction catheter and the gloves. Sa scissors, actually yung scissors hindi naman masyado kasi yung sa gamit natin nandun na. Tapos tracheal tube. Saan ang tracheal tube? Saan ba yun? Pero hindi ko na siya inano kasi yung specific lang yung nakalagay na dito. Tapos yung mga water for injection, kung kakailanganin. Meron din tayong swabs. Ay, ito. Para ito yung tracheal tube. Pero hindi naman siya yung specific na kailangan talaga. Tapos, meron din tayong syringe. Syringe. Okay. Baka sa British action syringe. Ano ba kayo? Tapos, meron din tayong mga brushes for sterile and Brushes. Brushes. Glosses. Para siyang pang ano, linis ng feeding battery. Glosses. And meron din tayong saline. And then, Salini, may upag yeah, water soluble lubricant. Pero hindi ko na yung nilagay kasi yun lang yung mga easy equipment na kailangan natin. This one. Okay. Doon sa cleaning, may ni-click akong YouTube. Nandun na rin kasi yung pag-dressing at saka pagtatay. Nade-demo siya. Tapos, nandun din yung suction. So, itatapusin ko na lang muna yun. Tapos, after, tatapusin ko na lang yung yung PowerPoint? Yung theory. Then, after that, we will just go into the video. Sa dressing, ito yun. Kung makikita niyo dyan, meron siyang nakalagay dito, protection. Kagaya nito, ayan. May protection siya dun sa stoma niya.
So the dressing change is the stomach should be cleaned and the dressing change every 6 to 12 hours or as needed, and the peristomal skin should be inspected for skin breakdown, redness, irritation, ulceration, pain and infection, or dried secretions. Like kasi pag meron kang nakatago doon, marami itong hindi natin alam kasi nga may secretion, minsan may lumalabas itong mga something sa loob. Tapos yung pagta-tie chains kasi 'di ba, since lagi siyang nakatali, naka-attach sa liig. So kailangan natin siya ng palitan. So tie chains, remove any dressing before removing the collar to prevent your tracheostomy tube from falling out while you change the collar. Hold the flange gently against your neck as you remove the collar. Carefully thread the new collar through the openings in the tracheostomy flange and secure the new collar. Okay, then I will show it to you during the demo. And there's a safety precautions. Patients must not use the bulb while sleeping. The bulb should only be used under direct supervision of caregivers who know how it works and how to correctly use it. Remove the bulb immediately if the patient has difficulty breathing. Suction or change the tracheostomy tube if needed. Actually, yung bulb na yan, usually doon sa mga nagsasalita ng pasyente. Pero yung mga hindi naman siya nagsasalita, hindi na kailangan kasi dapat naka-open lang siya. Yung bulb kasi yung parang, yung nag-help para sa pagsasalita nila. Okay. As we go on, diretso na tayo sa suctioning. So, yung mga equipment na kailangan natin, next na natin. Ayun. Actually, madami dyan. Of course, sa suctioning, kailangan natin ng suction machine and the catheter itself. Ito. Tapos, ito yung ang tawag dito? Yung tube. Yung tube, catheter tube na magkoconnect doon sa machine. So, magkoconnect yung dalawa. Tapos, yung saan mo makikita yung machine? Actually, yung machine niya nasa kalapit ng bed. Sa ospital? Sa ospital. Pag sa ospital, sa kalapit ng bed. Pero pag sa bahay kasi may mga ano sila? Portable silang suction machine na ginagamit. So, basically, pag magsa-suction sila, nandyan lang sila sa baba. Since mahaba naman yung tube, pwede silang nakakonect lang. Sa Pilipinas, ano yung ginagamit? Saipon? Siguro tapos yung yung parang bilog. Yung bulo. So, meron tayong mga sa Philippines na ginagawa sarili. Na dalawang parang jar, tapos kakaroon ng suction. Hindi ko alam kung paano gawin, pero meron. And parang improvise. Okay. And kailangan din natin ng ganito, yung parang suction, yung botelya, pero ito na lang yung gagamitin natin. Tapos, prior to suctioning, kailangan natin, baseline, titignan muna natin kung kailangan natin mag-suction yung pasyente. Okay? Si-check mo yung vital signs ni patient para meron kang... Parang bago lahat yon, actually yung pag sa tracheostomy care, kailangan mo rin siyang i-check ng lahat ng vital signs niya, kung yung okay ba yung response ng pasyente. Bago mo gawin yung lahat ng kailangan. Yung respiratory rate, at saka yung O2 sat. Sir, karoon yan, di ba pag nandun na mismo yung BP machine? Totoo. So, kapag nakakabit na, you just have to double check all the vital signs na readings. Okay. Okay, but tapos, bago ka mag-suction, kailangan i-determine mo yung pressure kung ano yung niya. Kagaya nito, suction pressure should be kept at less than 200, I don't know, mercury in adults. It should be set at 80 mHg to 120. But in the neonates, the catheter size used for suction should be less than 50% of the internal diameter of the endotracheal tube. Parang mas maliit doon sa half ng... Okay. Yan din halos yung equipment natin. So, nag-ano lang tayo po. So, next na tayo. So, bago natin i-proceed yung suctioning, kailangan natin munang tingnan kung yung mga procedure na kailangan natin gawin. Ano ba yung dapat? Kailangan wash your hands thoroughly. Yung 20 seconds natin pag-wash. Tapos, yung pasyente, sit or dapat nasa set na. Actually, dapat naka semi-polar
lying semipolar siya. And then, tapos yung ating suction machine kasi kailangan open na siya, naka-check na, nakalagay na kung ilang mmHg siya. Tapos, kailangan maglagay na tayo ng gloves. Pero, tapos, i-connect na natin yung mga suction catheter sa suction tube. And then, kailangan yung pasyente, kung ano naman siya, kung ang tawag dito, conscious naman siya, tulungan na natin siya na mag-deep breath para magkaroon siya ng oxygen para pag-suction, hindi siya mahirapan. And then after Paano that, ba mag-deep breath? like that. Ha? Like that. Kailangan malalim. Parang, Tinuruan ko na ba kayo yung box breathing? Yung box breathing. So, para siyang, imagine yung square. So, 4 seconds of inhalation, 4 seconds to hold your breath, 4 seconds to exhale, and then 4 seconds to rest, and then repeat the cycle again. So, if you're talking to a toddler or yung mga hindi nakakaintindi ng ganong instructions, smell a flower, and then hold your breath, and then blow a candle. Maybe if you're talking to a toddler or yung mga bata, okay, imagine mo you're smelling a beautiful flower. Hold your breath, and blow a candle. Ang baho kaya. Nagtutbrush ako ng isang linggo. And then rest, and then do it again. Okay, so yun yung deep breathing. okay, then after that, then place the suction catheter in your trach tube as far as instructed. And then, actually, hindi ko na mabasahin lahat yun. Okay. And then pull the catheter back just a little bit before you begin suctioning. Parang, ide-demo ko na lang later. Kung yung basahin ka na, tapos ide-demo ko na lang later on. Tapos, begin suctioning when you're ready and remove the suction catheter from your trach tube. Once we're done. If you don't see if you don't see or hear any more mucus near the trach opening, you're done. But you might need to suction more than once if this is the case. You should wait at least 30 seconds for suctioning again. So if mayroon tayong incident na hindi natin napansin natin na parang hindi pa talaga lumalabas yung mucus, hintayin natin, hindi tayo pwedeng magdire-diretso ng pag-suction. So sa isang suction, dapat less than 10 seconds. Dapat may angat mo na siya. Tapos kung gusto mo ulitin, 30 seconds muna pahinga. Tapos, ganun 10 seconds ulit. Tapos rest, tapos suction ulit. Bakit hindi pwedeng ituloy-tuloy na 30 minutes ka na nakaganyan? Kasi yung ano niya, yung irritation dito sa trachea area niya. Tapos, So, you think pag nagsasuction na nakakahinga ba siya ng mabuti? actually, yung kaya nga tayo nagsasuction kasi nga yung clog doon sa trachea, sa ano niya, yun ang tinatanggal natin. No, what So, I mean pag is, habang nagsasuction ka, humihinga ba yung patient? Yes, kailangan ano siya, nakakahinga siya. Well, bakit kailangan 10 seconds lang? Para hindi siya ma-irritate. Yun ba yun? Nagbago na. pero yun lang yung pagkakaintindi ko. So, habang nagaganon tayo, si patients, hindi nakakahinga ng mabuti kasi may nakapasok na suction, may pressure. Okay. So, kaya kailangan mamadilin lang ng 10 seconds and not even more than that. Tapos dapat may rest para makabawi siyang huminga ulit. Kasi pag ituloy-tuloy mo yan, baka na-clear mo yung mucus pero nag-flatline na yung patient. Wala ng oxygen. Okay, game. Tapos yung ano niya, yung sa safety niya, I don't sterile gloves. The dominant hand will manipulate the catheter and must remain sterile. The non-dominant hand is considered clean rather than the sterile and will control the suction valve on the catheter. So, ganun pa din parang wound dressing. Dapat mag-decide ka which hand are you going to unsterile at saka which hand can remain sterile. Yeah. Kasi maghawa ka ng sterile environment. Okay. That's it for the theory. And then I will Tapos na? Okay, game. Okay. And then I will show to you about the... So, Grace, bakit nagkaka-tracheostomy yung mga pasyente? Yung sa smoke, sir. Yung sa smoke. Hindi siya so much mucus. Oo, ano kayo yung mga sakit ng mga pasyente bakit kailangan mag-lead talaga ng tracheostomy? Di ba yung nagsasmoke, sir, na nag-stop na? Siguro nagkaroon ng lung cancer, tapos nasira na yung trachea, hindi na makahinga ng mabuti, bubutasan na lang.
Tapos yung may mga ano sa leeg. Ano yung may ventilation sir? Waiter ba? Yung ano yung sinasabi na kanina. Ano nga yung term na ginagamit mo na yung nakakapagsalita sila? Valve. Yung ba yun? Ibig mo sabihin? Yung dito i-ano? Dito maglabas ba? Yung hangin ba maginhawa? So yan na nga. Ito na nga yung tracheostomy. So yung oxygen will pass through your trachea directly into your lungs. Hindi siya dumadaan sa nose. Di ba yung operation? Pwede din yun. Okay, pag natamaan yung trachea. Okay, fine. And then, are we allowed to do this to begin with? Actually, as a CNA, we're not allowed to do all these things. But with the authorized, with the nurse or the doctor, we can do it. So, by the book, hindi talaga tayo pwede mag-suction or mag-care lang ang kailangan natin dito. Yung paano linisin yung mga ganyan. Pero yung care, yung magsa-suction, bawal yun, mag-care. Pero in reality, especially mga caregivers, talagang kailangan nilang magawa din to kasi wala naman silang nurse. So yun. Be careful lang. I mean, what I'm trying to say is be careful in doing that. Dapat i-check mo pa rin kung ano yung mga responsibilities mo. Okay? Okay, as we go on, we will do the tracheostomy care. So, we have this one, the tracheostomy care kit, which include everything, I guess. Ayan. Maganda na ngayon kasi nakakit na no. Noong unang panahon, you have to get one by one from the stocks. So, ito na yun. Gusto naman ni sila. Nang disco mo siguro ni sila. So, meron tayo dito na nagdamit ako ng gloves. Pero may gloves din dito. Pero gagamitin ko nito is a sterile glove to protect for the cross-contamination. I will use my dominant hand. Ay, stop. Since nandiyan ka na, papakita na natin kung paano maggamit ng gloves. So, i-clear mo muna yung isang area dyan. Yung kanina. So, before doing anything, dapat naka-wash ka na ng hands, right? Yeah, wash hand. Tapos, itong... Mag-gloves na. Hindi, mag-gloves pa lang pala. Press natin kanina. Pagbukas mo ng ganito, nakaganyan lang yun siya. Okay? So, tingnan mo lang kung nasaan nakaharap. Dapat nakaharap sa sayo. Sa akin. Dito. Harap. No. No. Tapos, wag mo na yung ganyan-ganyan ganun. Kasi na-unsterile na. Ang goal natin is hawakan na siya natin ng bahagya. Kung ganyan. Ayusin mo ng konting mga edge lang. Okay. Sabi na kadulo. Ito lang siya. Okay, buksan mo na. Dulo-dulo lang. Wag. Ayan siya. Okay. So, ngayon, meron na kayong left and right. Diba? So, dapat nakaharap yung hindi nakatalikod sa kanya kasi hindi naman kayo contortionist. So, dapat dito talaga siya. Kunwari, pag nakabukas kayo, hindi ikot mo lang ng konti pa papunta sa'yo. Okay? Tapos, O-open ko na siya. no, hindi naman simula. Hindi na. Sige kung hindi. Tapos to. Ito sige, dito ka hawak na. Dito. Ayan siya. So ito, dapat i-stretch mo ng konti. Kasi pag maganito, baka mabalik siya dyan. Okay. Tapos, if you notice dito sa loob, yung thumb niya nasa labas. Yung thumb nito nandito, yung thumb nito nandito rin. Right? Okay? So parang kamay niyo is nakaganito lang siya at saka nakaganyan. So pagpasok mo ng kamay, dapat nakaganito, tapos isa din nakaganyan. Okay? Okay. So I will use my dominant hand para makuha ko to. So, by the way, since naka-fold ko siya, ang ibig sabihin lang nito, itong fold na area, pwede mo pang hawakan ng bare hands. Tapos itong mga unfold, mga itong na dito, sterile na talaga to. So, wag mong hawakan to. Same thing here, since ito para sa unsterile, so dapat ito makapasok doon, hindi mo na siya pwede mahawakan dito. Okay. So I will use this one. Oh, stop. Dapat dito ko hawakan. Okay. Yeah, kasi di ba sterile to? Okay. Hindi naman Hindi sterile pwede yung hawakan. kamay niya, so hawakan mo yun. Kasi pasok mo yung kamay. Hilain. So, if you notice, nandun pa rin siya sa area na okay. So, wag Dalawang kulay na rin. it's okay. So, don't worry if you ganyan. If ganito, don't worry about that. Hindi mo pwedeng ayusin to kasi Kasi sterile to, naka-okay na siya. right? So as long as kaya mo siya igalaw.
Okay na siya. So ngayon, pwede mo na siyang ipasok doon. Okay. So, ito. Tapos Hirap kaya. lalo na sa malaki yung mga kamay, dapat pakibutin mo yung kamay para hindi ka mahirapan. Okay, stop. So you have to be careful na Okay. ito mga ganito yan, hindi maghawak doon sa Hindi siya magdikit-dikit. Hindi mahawak sa, hindi, wala na. Kondom, sir. Kondom sir ba? Nanainayan pagsulod. Yan. Okay na. Wala na. Non-sterile kila. Ay, gusto. Okay. Sorry. Kaya na. Uy. Wala na pong kuan. Matay yung pasyente. Ayan na siya. So ngayon, since sterile ka na, pwede mo na ayusin ang sarili mo. Okay. Ito na. ayusin mo yung ang sarili gloves. mo. Yung gloves mo. Si nurse Parang lang. naisip ko ayos naman Milk ako. nurse. Okay. Yung gloves. Kala ko anim yung Okay, anyway. So, okay na siya. Then, bakit nandun yan? So ngayon, pwede mo nang ikipaso para tapunan mo or pwede mong tanggalin na ganyan. Di ba may Hindi na naman tuloy na So, dun sa naman ng kit, meron na siyang gloves na hindi ko na ginamit kasi meron na ako. Tapos meron na siyang pangpunas. Ito, pwede ito lalagay natin sa kanya dito. Nasa yung mukha. Kasi lilinisin natin itong plate niya. So, ilalagay natin ito sa kanya dito. Tapos, meron din siyang, ang tawag dito? Clip. Forceps. Meron din siyang brush. Panlinis ng kanula. Tapos, meron din tayo dito yung tie. Kasi kailangan natin palitan yung tie niya. And then, ito rin yung panlinis pa rin doon sa kanila. And then, there's the swabs. Tapos, kung makikita nyo, meron din siyang lagayan. So, doon natin ilalagay itong saline. Para pag tanggal natin dito, kagaya nito, bago ko to gawin, kailangan, actually, dapat ko, prior to this, bago mo, alayin yung pasyente, nagpakilala ako. Tapos, sinabi ko sa pasyente ko yung pangalan ko, tapos yung gagawin ko sa kanya. Okay? Tapos, ito na gagawin ko na. Makinig na kayo. So, ito na. At dito sa, makikita nyo dito, ito yung niya, ito yung itsura ng trachea tube. And as you can see, there's inner cannula in it. So pag tatanggal nito, meron siyang lock. So i-turn lang natin siya para mahugot natin. Yan. Twist lang kasi yung meron siyang secretion sa loob. So nilagyan natin dito ng saline, and then you will just put it here. Para ma-dissolve. Pagkatapos, pag once na nandiyan na siya, pwede natin gawin yung paglilinis ng pipe. Paglilinis ng pipe while kasi yung secretion kasi niya minsan madikit. So, kailangan muna ibabad muna ng konti para matanggal. Pero yung paglilinis naman, pwede ko naman gawin na kagaya nito. Actually, dapat ito siya. Lilinisin natin siya na pag ganon sa loob. Tapos kung hindi pa matanggal, pwede natin gamitan ng swabs. Linis ulit. Tapos meron tayo ditong nasa na ba yun? Extra na gauze. Gauze. Na pwede natin ipang pang dry. Okay, pang white. So, ipasok mo. let's say natapos natin linisin to, ita-dry na natin siya. Actually, dapat kailangan pag brush mo na ganyan, mayroon pa ulit dito na isang saline, ititip ulit natin para mas malinis siya. Tapos, after So,
dapat ito, yan siya, ito yung magiging field mo. So, ilalagay mo dito, tatanggalin mo na gamit, i-arrange lahat ito natanggal. Okay? So, ito kasi unsterile to, di ba? Kanina ginamit sa gloves. Okay. So, ito, galing siya dito sa loob, right? So, pagtanggal mo na yun, yung gagamitin mo pang lagay. Sige, patient, lalagay mo ng cloth or towel. Okay? So, ngayon, ilalagay mo dito ng iba-ibang mga solutions, pang-linis. So, pwede ka maglagay ng, depende sa instruction ni Doc, pwedeng saline solution Peroxide. or hydrogen peroxide. Tapos dito naman, just saline solution lang para lang pang rinse back. Okay? So, ilagay mo siya dito. Na-imagine nyo, may mga plema. Yes, sir. O may mga, Kulang. mababaho siguro to, di ba? So, ilagay mo dyan, lagay mo. Tapos maglinis ka muna dito kung kailangan mo ng oras. So, sa kanya, tinapos na to. Actually, habang nakababad siya, ayun, pwede ko nga siyang gawin na maglinis muna siya. Tapos, ang ginagina ko lang, yung tinapos ko muna yung paglilinis. Tapos, after nito, na makalagay ko na siya dyan, yun. Okay. After no, na malinis na siya, i-release natin ulit siya doon sa another na lagayan, saline. Then after that, idadry out natin dito. Ito, para saan to? Actually, ito yung pang ano, halimbawa sobrang dumi. Yung parang ano yun? Hindi siya para siya. Sobrang... So, ito, pag dry, dapat to. Okay. Yun. So, once na linis na to, nakaganyan na siya, yun, pwede naman na tayong, pwede na tayo maglinis nitong ano niya, pipe. So, yung isang area dito na saline, yung gagamitin natin ng panglinis para dito. Panlinis dito. So, ang gagawin natin, ititip natin dito, tapos linisin natin tong pipe area sa ibabaw. Ang tawag yung nakalagay doon is outer cannula. Yun yung nakalagay sa trachea mo. Tapos yung tinanggal natin, yun yung inner cannula. Linisin natin yan. So, paano ba nililinis yan? Kung ito yung butas, saan ka ba magsisimula? Sa ano po, sa... Labas muna, sir? Hindi, sa inner siya, palabas. Kasi kung palabas tayo, papasok, pwede yung cross-contamination. Yung bacteria. Ideally, one stroke at a time or one side at a time. Okay. Pag ganun tayo. Ay, ang galing ko pala muna itong... Hindi ba siya, sir, parang hazard? Kasi may mga microfibers to tapos. Hindi. Iyon ang ginagamit nila eh. Ay, wait lang. Okay. Tinanggal ko na ito. So, yan, yung mga ganyan, di ba nakaplema yan, nakadikit yan? Nakadikit to. Sa tingin mo kaya, masakit kaya tanggalin yan? Actually, hindi siya masyadong madikit. Kasi ang Paano pag nag-dry na yung mga plema? Actually, yung plema kasi nakadikit lang usually dito, sa area na to. So kung halimbawa na tatanggalin mo na siya, kailangan dahan-dahan. Hindi mo siya pwedeng puwersahin na kunin. Kasi baka mamaya maggasgas yung stoma area. Oo. Tapos, nung pag natanggal mo na to, yung swab na yun, na gagamitin mo, once na nalinis mo yung outer cannula, nalinis mo na yung outer cannula, kukuha ka ulit ng another swab para linisin naman yung ilalim ng pipe. Yung ilalim nito. Doon sa mismong area ng stoma. So, ang magiging ano mo din is from inner, going out, stroke lang. Inside out. Kasi once na inulit mo siya, basta ang ano lang natin is one side at a time, okay? Or ikutin mo yung cotton buds or yung ganyan, tapos another side na naman. Hindi pwedeng pa-round-round, hindi pwedeng same side. Kasi magkakaroon siya ng cross-contamination na... Agree. Di ba after this lungs na yan, di ba lungs is na organ, risk na organ, di ba? Kasi doon yung oxygen. Pag mamatay na yung lungs, ma-infect ng lungs, ma-infect na lahat. Okay. So after that, ayun na. So, nalilis natin siya. Mayroon pang extra na gasa. So, gasan na lang para hindi tayo mahirapan. Gasa. Gasa sa Israel. Oo. Tapos, ganito na lang. Pagkatapos kung malinis yung stoma area, ita-dry mo na lang siya. If ever naman makita mo siya. Pero at least
pag kasi na-dry siya, at yun kasi yung mag-iwasan natin na magkaroon ng irritation, parang yung magkaroon ng rashes. So, ita-dry out natin siya. Right? Tapos, papalitan natin siya ng bagong gasa. So, yung gasa na kailangan natin, hindi ito yung basta gasa na pagkuha natin, tayo ang magugupit. Kasi dapat sterile pa rin siya. So, dapat provided na rin siya. Since provided siya ng kit, ito rin yung ibibigay natin. So, dyan na rin pumapasok yung tanong mo, na magkakaroon ng fiber. So, din-discourage na mag-cut on our own. Dapat yung preset na nandyan. Kasi para maiwasan natin yung wala siyang masyadong fiber sa gilid-gilid, no? So malinis siya. But you know what? Sa amin, sa Surigao, kayo talaga mag-cut. Pero actually sa bahay, yung mga outside patient, yung mga mayroong mga pasyente na mga coma na. So, ikaw yung talaga magkakat ng ganyan. Pero tinanong, nakatahi sa gilid. Nakatahi na siya, sir. Pero pag ikaw lang, magugupit, may mga bulahol, ano yun? Buhal-hol. Buhol-buhol. Kagaya na ginawa ko kanina kay Ken, para magkaroon siya. Kung makikita niyo yung difference. Buhol-buhol. So ito para maiwasan yung mga bagay-bagay na hindi natin maiwasan sa stomach area. So ito, ilalagay muna natin to sa leeg as pagpapalit ng dressing. Pero sa totoong buhay, mahirap talaga maglagay yung pag-replace. Kasi imagine nakadikit yan sa dito, tapos mayroon ka pang tie. So ang gagawin mo, magagamit ka talaga ng creativity, yung forceps, panghihila mo ng gano'n, para maayos siya, wala siyang wrinkle. Kasi pag nagkakaroon ng wrinkle, pwede magka-bed sores or magkaroon ng pressure ulcer. Again, sir, during this, conscious ang patient or unconscious? Not necessarily, conscious, unconscious. Most likely unconscious sila kasi bakit tracheostomy. Okay, so para maano na yung sinasabi ni Sir, kagaya nito, ilalagay natin siya ng ganito. Since yung pasyente hindi natin alam yung kalagayan. So para hindi siya mahatak yung tracheal tube, hindi tanin natin. Uy! Gutom na ba kayo? Hindi nyo na yun. Tapos na lang sa ako. I'm sorry. Sige na, okay na. Okay, so nakapasok na. Nakapasok na. So after na may gas na tayo, papapalit naman tayo ng tali. So hindi mo ba ilalagay yung inner cannula? Ilalagay. Yung outer cannula pala. So ito yung, nasa na yun? Ito pala. So after na okay na siya, ilalagay na natin tong inner cannula. Okay. Ay, dapat hindi natin hahawakan yun hanggang dun lang kasi okay na siya. So pag nalagay natin siya, nakaganyan siya. Mag-react ka naman, uy. Ken, kailangan na ano ka rin. As you can see, pag naipasok natin siya, may lock ulit siya. So ang gagawin natin, just be sure na na-lock siya. Pagkalagay meron kayong ma-hear na clicking sound? May clicking sound. Ibig nakalock na. Nakalock. Pag may narinig kayo na... Kasi pag hindi nakalock, pag umubo si patient na malakas, pwede matanggal. Ubo. So, okay. Nandun na tayo sa tie change. Okay? So, since okay na yung paglalagay natin ng pagbabalik natin ng inner cannula, magpapalit tayo ng tali. So, tanggalin natin siya. Pero, just be sure na yung tali. Just for the record, dapat, kung magpapalit tayo ng tie, dapat hindi dapat tananggalin lahat. Alam mo yun? Dapat, bakit hindi tanggalin? Sayang naman. Hindi, kasi pag pinalitan natin, pag tinanggal agad natin yung pagkakatali doon sa mismong pipe, once na biglang magpubo, Matanggal, lagpot. pwedeng Lumagpot. matanggal yung... Take note of that, okay? Hindi mo pwedeng tanggalin ng tie na hindi pa naka-attach yung isang kabilang tie. Dapat at least meron siyang nakakabit na tali. in fact, hindi mo siya dapat tinatanggalin. Dapat ngayon, nakapasok na muna yung isa bago tanggalin yung... Oo, dapat ganun. Pero tinanggal ko na muna. Pero dapat... So pag yan, umubok. Ilagpot na. Dapat hindi siya Okay, nakalabas. so fast forward, ipasok mo na muna yung bago, tatanggalin yung luma. Tapos iikot mo ng gano'n sa kabila, tapos itay mo na yung bago, tapos tanggalin mo na yung luma. Medyo nagkakaroon ng contamination bahagya,
pero at least ma-minimize mo yung mas grave na error, which is matanggal yung tracheo. Tapos additional, dapat paglalagay mo ng tali, hindi dapat siya masyadong tight. At least 2 to 3 fingers yung nakalagay doon para hindi siya infection. Hindi siya matali magbigti or sa dedo. Pabulon-bulunan. Oo, ganun. Kasi anong tawag doon? Iba yun. Oo, tawag. So, yes, correct. So now, tapos? So, after mo na matali both side, actually dapat itali ka mo. So, tapos na, wag Tapos na. na, okay na. Kasi Ayun gutom na? na. Oo. So, yung oxygen? So, actually, yung oxygen, ibabalik mo na ulit doon sa trach area. Tapos yung suctioning? Yung suctioning, ay, magsasaction na pala ako. Dapat kasi nag-suction na muna siya bago ka linis. Kasi magdudumihan naman. Anyway, suctioning na. Okay, doon sa suctioning naman. Ano pa Ito tayong yun. few minutes? Oh, ito, suctioning. Gano'ng katagal ikaw mag-suction? 10 minutes. 10 seconds? Seconds. 10 seconds. Gano'ng kadaming rest? Less 10 Gano'ng kadaming rest? 30 ba yung sabi mo? 30 seconds in between suction. Okay? Gano'ng ka times ka pwede mag-suction ng tuloy-tuloy? 30 times. 30. Ano yan? Bakit ganyan? Ha? So, more or less, mga 3 times lang tayo pwede pumasok-pasok. So, 10 seconds. Okay? Rest for 30 seconds. 10 seconds ulit. Then, 30 seconds. Tapos, pwede mo siyang gawin ng 3 beses. Sino mo pwedeng more meditate or mahirapan na siyang huminga dito or bababa na tuloy yung kanyang SpO2. Mali itong construction na to. Sige lang. Okay lang yan ano siya. Hindi, para i-demo na. Paano kayo pag ganito sa maling nabigay mo kay Doc? Doc, sorry, Doc. Pang-save call naman, Doc. Dapat siya nagbukas. So wala na, nangyari na mga dapat. Binuksan mo ito kasi. Pwede nyo charge yan. Usually sa patient, i-charge. Okay. Ay, yung error. Tapos, di ba meron tayong medical coding? Narinig yung term na medical coding. Sa medical coding, kung mag-tracheostomy kami or suctioning, isang suction na tube lang ang i-charge doon, covered by your insurance. So ngayon, makikita nila, bakit may dalawa? So yung isang extra, hindi na siya magiging covered, babayaran talaga ng patient. Hindi lang insurance. Tapos pwede kayong balikan, bakit na dalawang ganito, lalo na pag mahaling equipment, nagkamali kasi yung nurse, mali pagbukas. Okay. Okay. Yung dito niya nasa 350 may Okay, anyway, para So sa paano yan nilagpot? Na. Uy, hugasan mo na. Oh, makinig na. Okay, so ito yung suction catheter niya. At least, aware na kami. So, kung makikita niyo, may butas siya dito. Tapos ito yung catheter tube niya. Bubukasan ko ba? Huwag na. Basta itong tube na to, Nakakapit siya sa suction machine. meron dito sa mga board ng patient. Okay? Tapos bago ka magsimula, ayan, nakakabit na. Nakakabit ba yan? Ikakapit siya, bago ka mag-start, anuhin mo muna yung pasyente. Ano yung pressure natin sa adult? 80 to 120. 100. Pero nakalagay dun sa sa 800 lang. Pero nakalagay na 180 to 100. Okay, so nakakonect na siya dito. Nakakonect na siya. Paano mo nalaman pag nagwo-work na yung suctioning machine? Gaganyan siya kasi may pressure siya eh. Para magbabakin. Pag ginagan mo siya, pag bumabakin. Tapos ito, parang itetest mo siya. Pwede mo siyang ganitoin, itetest parang kung pag ginagan mo siya, pag may saline dito, may saline dito, pag ginagan mo siya, magsasak. Okay. Parang Magsasak. Parang vacuum. So, pag igaganito mo, walang suction. Pag ganyan, Sak siya. gagano siya. Dapat open. Open lang. Tapos close. Para to check whether kung walang clog yung or nag-work. Okay, so okay naman ma'am. Okay, after that, okay na siya, na-check na. Yung pasyente, ipapasok mo lang ito dun sa trachea tube. Like, parang hanggang... Usually may oxygen yan sa patient. So tatanggalin mo yung oxygen, papasok mo ito ngayon. Tanggal oxygen. Tanggal oxygen, tapos Okay, ipapasok tapos natin. pasok. Gano'n ka bilis magpasok? 10 10 seconds, right? 10 seconds. Ay, bitaw. 10 seconds. Okay, so pagpasok dito,
tanggalin yung oxygen, pasok, 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 and 10 seconds. release ng 10 seconds. Pag mag-release, paano mag-release? Ikot-ikotin mo. Ikutin lang siya ng konti, tapos yan, pag ganyan. Tapos higit. Wala na, nagagano na yung mami. Cross-contamination. Ano na siya? Okay. Dapat i-ganon-ganon mo sa kamay mo. Paano ba yun? Okay? Ganun siya. Teka, ito kasi yung aking ito yung papasok ko sa kanya. Hindi, ganito lang. Pagkuha mo ng ganyan, okay? So, igaganon mo lang dahan-dahan. Ikaw nga, kunwari ka patient. Okay. So, ganon, okay? Tapos papasok na ako, pagpasok. Bilog mo. Okay? Pasok, pasok, pasok. Hindi pa ako nagsa-suction, right? Okay. Tapos magpa-suction tayo ng 10 seconds. seconds. So, habang nag-release ka ng ganyan, dapat paikot-ikot. Hindi yung isang mabilis na ganyan, okay? So, dapat paikot-ikot. So, pag tapos dahan-dahan lang dito na hindi siya Nagtatalsik. tapos nakita mo maraming mga plema, mag-suction ka na naman ulit dito ng tapos 30 seconds, right? Balik mo yung oxygen. Tapos repeat the cycle again. Mga 3 to 4 times maximum. Kasi para hindi siya mawalan ng hininga. Tapos after mo matapos na itong lahat, huwag mo kalimutan ilagay yung oxygen. Ayun, na-choke na siya. Pag nalinis na siya, ibabalik natin niya. Okay pa ba? So ayun, tapos ulit-ulit na lang yan. So, by routine na yan. Pwede na ikaw as a nurse yan magagawa. Okay? Ayun. Ano pa ba nakalimutan natin? Yun, after nakabalik na yung kanyang oxygen, everything is fine na. Yun, check na natin yung kanyang vital signs. Actually, dapat yung oximeter, kailangan din natin ng autostat. Ano yung autostat na goal natin? 95. To 100%. So pag nag-98 na siya, tapos kanina 92, ano ka? Okay, perfect ka. Good job ka. So, i-ano natin yung kanyang vital signs kung okay. Then after that, tapos na. Tapos clean up na natin to. Tapos magkaroon tayo ng reporting. Documentation. Aftercare documentation. Pero sa totoo talaga, mabaho tong process na to. Yes. Mabaho. Kaya kailangan natin ng Tapos mabilis mag-plug yung mga mucus dun sa lungs. And there's instances na mayroon pang plema na kala mo may dugo na lumalabas na nakukuha kasi minsan napabatid yung pagkakakuha natin. Yung pag-ano ng Kaya talagang kailangan bago tayo gumawa as a CNA, parang hindi naman siguro tayo gagawa niyan. Meron kasing time tayo na lalo na sa home care. Sa home care. Kaya as a caregiver, tayo talaga yung gagawa nun. Kaya mayroon talaga tayong instances na makikita na gano'n yung kaso. So that's all, and thank you guys.